bading ka. O yan talaga ang sinabi ni Atty. Rowena Guanzon mga kababayan kay Sandra. Kasi Sandro Marcos mga kababayan na hindi guding kundi bading. Oh, dahil akalain nyo mga kababayan, sinabihan pa naman siya ni Sandro Marcos mga kababayan na, Hoy Rowena, magbasa ka ng konstitusyon. Oh, talaga. Ang isang hindi abogado mga kababayan, pinagsabihan si Rowena Guanzon na isang abogado na magbasa ng konstitusyon. Yan ang sagot ni Sandro mga kababayan sa sinabi ni Rowena Guanzon na, ayan si Sandro, ipipilit nila yang maging presidente. Sabi ni Rowena Guanzon mga kababayan, ako pa ang hinahamon mo na magbasa ng konstitusyon? Magdebate tayo. Magdebate tayo, Sandro. Bading ka. Ay, naku, Lord. Naalala tuloy natin mga kababayan ang sabi ni Madam Maharlika na ito daw si Sandro Marcos mga kababayan at si Thinking Pinoy ay nagjowa. Oh, mayroon na daw silang mga backdoor negotiation mga kababayan. Diyos ko, Lord. O eto ngayon mga kababayan, tinawag na not guding kundi bading si Sandro Marcos. Panoorin niyo po ha. Teka, suntukan tayo. Bading ka. Bading ka. Sumagot pala si Sandro sa'yo. Oh, sumagot ba? Oh. Yung pagkaka-interpret niya sa message mo na yung about sa pag... Sumagot daw si Sandro mga kababayan sa sinabi niyang balak kiluklok si Sandro Marcos na presidente sa 2034. 2034. Sabi niya, dapat daw basahin mo yung Constitution dahil 21 pa lang daw siya sa 2020. Hindi pa siya nasa tamang edad to rally. 21 sa 2028 pala? For senator above. Wala pa ba siya? Mukha naman siyang matanda eh. Oh, mukha matanda. Ang laki ng eyebag si Sandro, mga kababayan, ano? Basahin ko konstitusyon. Oy, Congressman Sandro. Congresswoman? Hindi, congressman pala. Huwag mo ako hamunin sa konstitusyon. Baka hamunin kita ng debate sa konstitusyon, ha, anak? Naghamon sa isang abogado si Sandro, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Napapahiya ka sa akin. Kung ganyan. Huwag mo akong challenge ng mga constitutional law, local government, election law. Huwag na. Ay, lalo. Dumede ka muna. Dumede ka muna. Oh, sa nanay mong si Jabba the Hutt. Bago mo ako i-challenge ng mga constitutional law na yan, Mario. Oo. Halika. Debate tayo, Sandro. No, debate. Debate kayo, Sandro. Yung kapi-kapi lang ba? Para ma-educate lang yung mga tao. Marshmallow. Marshmallow, ang utak ni Sandro. Mga utak nyo dyan na laman, marshmallow. Tingnan nyo nangyayari sa marshmallow. Malabnaw ang utak, mga kababayan. Huwag nyo nga ako mamanaman ng constitutional law. Po, baka. Ilang years kang professor sa UP? 8. Naging professor pala sa UP, mga kababayan. Hindi pa ako sa local government code. That's also constitution, part of the constitution. Oh, nagsulat pa ng libro, mga kababayan, ha? Na siyang reference ngayon ng ano? ng mga law students. Oh, tapos magbasa daw siya ng constitution, sabi ni Sandro Marcos, mga kababayan. Who are you, Sandro? Political law? Talaga? Sinagot ako ni Sandro na I should read the constitution? May malay ko ba kung ilang taong ka? Mukha ka naman matanda. Huwag ka matanda. Power trip ng mga tao, nakakatanda yan eh. Oh, power tripping, mga kababayan. Ang gusto natin, no, ang rest back ni Tambalustos, mga kababayan, eh, kinasuhan na siya eh. Sa NBI, ang rest back niya, mga kababayan, ilaglag niya si Sandro Marcos. Hindi tayo naniniwala, mga kababayan, na walang kababalaghan niya si Marcos. Oh, si Sandro. Diyan, sa Congress. Yung Mama Bing, oh. Beauty, di ba? 68 years old lang. Oh. 68? Baka ako. Hindi pa ako qualified eh, kasi... yung mga ano nyo, pag nanakaw nyo, nakakatanda rin yan. Kaya pala matandang tingnan si Sandro. It means hindi lang ikaw, you should read her statement very well. Ito kasi yung sabi mo. Sabi mo, mark my words, walang boboto sa Marcos sa 2028. Kawawa ka, Sandro. Oh, ano ang problema doon? Ang sagot niya, alam niya po ba kung anong edad ko? Oh, hindi namin alam nga. Malay ba namin kung bata ka pa pala? I'm 31, so in 2028, I'm not qualified to run for Senate, VP, and President. Bakit? Ang sinabi ko ba sa... Malamang sa 2034. As Senator. 31 hindi rin, mga kababayan. 2034. Kala ko ba nag-graduate ka saan ka nag-graduate? Sa Australia? London School. Do?
London School daw yun, Australia. Oh, pero hindi yan abogado si Sandro, mga kababayan, ha? Buti naman, naka-college graduate, hindi kagaya ni BBM. Graduate ah. Doon siya. Tapos sabi niya, I'm young. Baka sa London Bridge. London Bridge. My suggestion for her is to better read the Constitution first. Wow, read the Constitution. I'll read the Constitution first before I speak. Halika, Sandro, debate tayo. Halika na, sige na. Debate kayo. Bading ka! Bading! Ano pag didebatehan nyo kung bading siya o guding? Sabi ni Salo, I'm guding! Ay, hindi pala. I'm not gay. Ayaw. Oh. Halika na! Chance mo na to. Napakita sa lahat na itong si Commissioner Attorney Rowena Guanzon ay ampaw. Ampaw! Hindi talaga magaling yan, taga-UP na yan at Harvard. Talagang magaling kami. Oo. Sa Australia at sa London School ba yun? London Bridge. Nakita mo sinugod siya ni O Kiko. talaga. Halika na, Sandro. Nakita mo yung ginawa ni Kiko? Tapak-tapak mo naman akla pag wala ako. Akla! Oh. Ito na mga kababayan, oh. Dalawa na sila ni Madam Maharlika nagsabing akla si Sandra. Hindi ka pala marunong magbasa eh. Akla. Sinabi ko ba na ikaw ang kandidato sa 2028? Sinabi ko ikaw dynasty. Sana dapat dynasty ka. Kawawa ka, wala nang boboto sa'yo. 2028 pa lang, wala nang boboto sa mga. Wala na. Doon na lang sila sa mga kababayan Ilocos. Basa ka nga ng mabuti, akla. Akla! Oo, alam ko yan, nakita ko yan. Sinabi ko na sa inyo eh. Yung kakulitan dyan ni Kiko eh. Hindi niyo kaya. Kaya nyo na yan, yun lang siya, hindi nyo siya kaya. Oh, ano ang Sandro? Sige, pustahan tayo. Kay Kiko ako. Oh, sige, debate kayo. Oo, kay Kiko na lang, hindi na lang sa akin. Sige, Pata hindi sila na lang mga sa kababayan. akin. Kay Kiko ka na lang makipagdebate. Pero ako ang coach. Ako ang coach. Ha? Hihitakin nyo. Ang ama nyo. Ang ama nyo. Ang tatapang nyo pag... Ang ama nyo at ang ina nyo. Pag hindi nyo ako kaharap, lika suntukan tayo. Kung sa plug... Sampalan lang daw, sabi ni Sandro. plug pole ng... Yung substation. Lika. Sa bunutan. 47,000. Yan si Kiko, sabi nyo, sira ulo. Masira ulo ng mamabing nyo. Kaya ako, wag nyo ako hamun-hamunin ha. Ako, Sa Constitution. suicidal na ako. Suicide. Wala ang kinakatakutan mga kababayan. Walang mawawala. Oh. Tabla-tabla na dis. Ang buhay itong gobyernong ito. Nakakapatay ka talaga ng tao. Kaya hindi ako hamun-hamunin. Sige lang, gugurgurin mo. Maduwag kayo. Oh, duwag. Ano? Ngakla. Tigring bangag. Okay ba tayo ka? Tigring bangag, oh. Wala na ang buhaya niya mga kababayan dahil ano na eh. Ekis na. Oh, ang tigring bangag na naman kanyang dala mga kababayan. Tabingi din ang mukha. Kalma lang, Mama Bem. Kalma, kalma. Kalma. Yung high blood mo, ang puso mo, Mama Bem. Oh, tigring bangag. Bumili ng parot eh. Tuturuan ko lang ng mga keywords, mga Bangag, buhaya. bangag, bangag. Oh. Buhaya, buhaya, buhaya. Oh, gusto. Buhaya, buhaya. Pag may pumasok, may buhaya, may buhaya, may buhaya. Tapos tuturuan ko ng, narinig ko doon chant sa EDSA, loko mga bata yun. Dati chant namin yung kay Marcos eh. Martin, magnanakaw, sabi ng mga bata. Yung mga bata, oh. Alam na magnanakaw si Martin. Kinakanta namin yun eh. It's Mindiola, lagi ako doon. Oh, Marcos, Marcos, magnanakaw. Nag-rally kami kontra kay Ferdinand Marcos na lolo mo. Marcos, Marcos, Magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Marcos, Marcos, magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Magnanakaw noon, magnanakaw ngayon. Sige, sige, sige. Oh, sige, sige. Ba't hindi kasama sa investigation ng Ilocos Norte? Oo nga. Ba't ba? Iniskip mga kababayan. Doon sa affidavit. Karang sila dyang Ano alisin. sinabi ni Manong Chavit? Na yun yung, ay alam niyo, yung balita ko, ewan ko lang kung totoo ha. Na may naglanding daw doon ng special flight. Wow, wow. Daming maleta. Aroy, 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 aroy. Pera kaya yun?
Posible. Buksan natin ang book of accounts, guys. Kung walang tinatago itong si Sandro Marcos. Tapos, may gana pa si Sandro, mga kababayan. Si Pulong, 51 billion in the span of 3 years. Diyos ko, Lord. Tingnan natin, mga kababayan, kung anong proyekto niya ni Sandro. At i-audit, mga kababayan, magkano ang alat sa Ilocos, mga kababayan, Norte, sa kanya. Kung ano-ano mga proyekto, di ba? Maraming mga flood control ang mga diskaya doon, mga kababayan. Pati ayuda. Silipin natin kung mayroon mga ghost projects, mga kababayan. Buksan din natin magkano infrastructure niya. Hindi nga kailangang buksan eh. Doon mismo sa house. Pwede naman tayong pumunta ng DPWH. Sa website. Sige nga, Hindi kasi transparent, mga kababayan, no? Dapat kasi madali yang makita ng taong bayan para ma-check. Hayaan nyo i-check ng taong bayan. Pilit nila ikinukubli, mga kababayan, para hindi talaga makita, hindi ma-check. Research nyo nga. Mga bata, i-research nyo. Magkano ang infrastructure fund ng Ilocos Norte? First district na. First district na si Sandro. Ano? Sandra? Sandra! Ano talaga? Sandro lang. Ang Sandrita. congressman. At saka, magkano ang allowance ng mga deputy speaker dyan? Aroy! Speaker. May mga allowances pa pala. Ang sarap ng buhay, mga kababayan. Saan na nga natin? Kasi ayaw nyo talaga magsiamin. Tapos sabi pa ni Erwin Tulfo, tuwing hapon daw, mga kababayan, kaya parang nagkumusyon yung mga mga kongresista dahil nagbibilihan ng budget. Hay nako. Parang umamin na rin, mga kababayan, si Erwin Tulfo sa kurakutan. Parang kinonfirm na yan. Ano ba? Di ba wala yung mga kababayan, magbibilihan kayo ng budget? Bakit pagbibilihan kayo ng budget? Tapos ang sabi pa niya, magkano? 20%? Ibisigahan yung sinabi ni mga kababayan, Erwin Tulfo. Umamin na eh. Ang gusto ng tao, umamin na kayo. Umamin na kayo lahat. Magbagong buhay kayo. Paano? Huwag na kayong tumakbo uli. Yun ang gusto ng tao. Lumayas na. Lahat ng mga Marcos, mga kababayan. Alisin na yan sa politika. Huwag na kayong tumakbo uli. Dahil nakakahiya na kayo. Snap election. Snap. Kaya ang sabi nga ni VP Sara, Uy, Amy, kung gusto mo talaga, nagpalit ka na ng apelyido. Anyway, married ka naman. Hirap itong panahon namin. Walang Xerox. Walang internet. Walang cheating. Kahit may isa-isang Xerox machine dun wala naman kaming perang pang Xerox. Pag-aaral nila dati, mga kababayan, lahat manual. Classmate mo yan si Amy, di ba? Dalawang subject. Pero si Amy, mga kababayan, hindi nakatapos ng law. Dalawang Bulakbol din ba? Si Amy, classmate ko sa tabi ko yan Kasi lagi ako sa... Natapos ba ni Amy o hindi lang siya nakapasa ng bar exam, mga kababayan? Anak ako ng judge, anak ng board member. Diba? Siguro na-research na rin nila yan. Lagi ako dun sa may door. Nakaupo ako dun sa may door kasi gusto ko, pagkatapos ng klase, takbo na ako sa library. Wow, library talaga? Ako na ng hangout pa ako dyan sa lobby, sa classmate na. Si Amy, syempre, kailangan for security, malapit din siya sa door. Kaya naging seatmate kami. Seatmate sila ni Amy? Subject. Away na sila ng kapatid niya. Tagal na. Away na. Snap election. Yun na nga. Sino nga yung nagsabi na snap election din May nagsabi Dati rin siya sa EDSA Kami EDSA 1, EDSA... Ano sila, siniswerte? Ayaw lang nila kay VP Sara, mga kababayan, kaya mayroong snap election. Pero, ang Vice President, ang may constitutional duty niyan, mga kababayan. Wala namang ginagawang masama si Sara. Bakit hindi siya qualified? Di ba? Andun na kami. Kaya kayong mga yabang, kayong mga ulo-aktivista kayo dyan dun sa EDSA. Nakala mo kayo may-ari ng EDSA. Pinataboy nyo yung ibang mga tao. Ito na, mga kababayan, kapag Pro Duterte rally, mga kababayan, hindi man sila pwedeng umapak sa EDSA. Itong mga magdalang mga placards, mga kababayan, andun talaga. Andun sa EDSA, parang sa kanila. Hindi na lang, hindi ko suot yung pitsikorno ko. Nahagi po yung tenga nyo. Diba? Korno. Ng DOJ. Kuripatong ko talaga yung mga tenga nyo.
Inaano na DOJ. Respeto kayo ng matatanda dahil ng EDSA 1 pa lang, nandun na kami Oo. Paggago kayo Mga ugdag. kayo mga bata. Si ano ma'am, ano to? Si Gretchen Barreto ang pinangaano nila. Ng ano? Wala pang divert ba? Si Gretchen Barreto, pinapang-divert nila? Yung sa Missing sa Bungeros? Ay, walay na yun eh. Walay na yung mga kababayan. Ano nangyari sa dive-dive nila sa ano? Sa Taal? Walang nangyari. Naku. Bumenta na yan. Imagine mo ba? Tanong daw si Ang, Atong Ang, sino ang gustong ipapatay itong mga missing sa Bungeros? Nag-hands up daw sila. Pati daw si Gretchen Barreto. No, parang ano lang. Bumenta na yung missing sa Bungeros media play nyo. Wala hindi na yan kikita. Diba? Hindi Kasi nakikita. kuhang-kuha na ng mga tao na wala naman talaga. Ano ba yan? Lalong-lalo na kapag si Boeing na. Drawing sa tubig. Wala Drawing sa katawan. tubig. You don't even have a corpus delicti. Guys, isang oras na ba ako dito? Malapit na. Baka nakita nila yung buto ng dinosaur. Yun. Nako, mahirap yun. Kasi pag nakita mo yung buto ng dinosaur, sa ngayong scientific mga scientific na ngayon, pwede mo na ma-recreate ang dinosaur. May DNA pa doon natira. Baka buto ng dinosaur ang makuha nila, no? Hanggang sa susunod na live natin, mga anak, bantayan nyo mga district nyo. Mag-demand kayo. Punta kayo sa DPWH office doon sa district nyo. Mag-demand kayo, buksan nila ang libro. At i-video ninyo. I-post ninyo. Sige. Sana no, gumawa ng mga kababayan ng rules dyan na, kahit sa Facebook lang mga kababayan kung hindi website. Dahil sa Facebook madali eh. Every district mga kababayan, every region, dapat nakapost doon ang mga listahan ng budget at kung ano-anong mga proyekto mga kababayan. Para madaling ma-check ng tao at ma-counter-check. At yung transparency talaga. Dahil magaling itong mga netizens, mga kumalatis mga kababayan sa budget. Kung mayroon lang batas sa ganyan mga kababayan, mayroong website. Aside sa website, may Facebook, mga social media mga kababayan. Anyway, maraming pera ang gobyerno. Libre naman niya mag-post sa Facebook, di ba? Sa YouTube, sa TikTok, lahat mga kababayan ng social media. Kada distrito, kada rehiyon, mayroong transparency. Pinopost nila doon mga kababayan lahat ng kanilang mga proyekto, budget. Kung anong mga gagawin para makilatis sa mga tao. Karapatan nyo yan. Ngayon ang lakas ng loob nilang mga kababayan. Mangurakot dahil hindi natin alam kung saan napupunta ang mga budget na yan. The Constitution says, Sandra. The Constitution states that the people shall have a right to information. Klase dito nga hamon-hamon sa akin ng debate, no? Na-high blood ka. Oo nga. Na-high blood tuloy ako. Ayaw ko kasi yung yayabang nyo. Mag-abogado muna kayo. Hamon-hamon kayo ng konstitusyonalo sa mga abogado at mga profesor. Diyan nagagalit si Miriam lagi. Mas marunong pa yung ng lawyer. Tapang-ngapog nyo, ha? Akala mo kung sino kayong pa-English lang kayo dyan. Akala nyo magaling. Oo. Pa-islang-islang pa si Sandra. Kung buhay ko yata, anti-Marcos ako. Tapos, pangatlo ka na. Pangatlong Marcos. Wala nang bumoto sa Marcos kahit yung bumoto sa Marcos noon. Kasi bumoto kayo na Marcos, kayo mga loyalista, tapos sino ang talagang naghari? Si Romualdez. Nagnakaw mga kababayan. Yung mga Duterte, nabudol. Nabudol. Talaga, nabudol kami. Kaya, mag-isip-isip na kayo, kayong mga Marcos loyalist kayo. No? Wala na. Maraming mga Marcos loyalists ang nag-withdraw mga kababayan. Etong nagpapaiwan, eto lang mga bangag. Bangag na loyalist. Wala nang kagaya ni Ferdinand. Budol na ito ngayon. Itong mga anak at apo, budol na.
Tsaka In fairness doon kay senior mga kababayan, matalino, pero grabe din mga kababayan ng bend. The first law bender. Sana nga ito si Erwin Tulfo mga kababayan, the last law bender na ito. Tayong bumoto sabi mo ng sa Marcos. interview, sabi mo noon, si Marcos senior lang magnanakaw, ngayon lahat na. Oo. Lahat. Oo naman. Kagaling niya ah. Dati siya lang magnanakaw. Di ba? Natagurian pa nga na Guinness Book of Records na most corrupt. Oo, mayroong Ever. recorded mga kababayan, Ferdinand documented. Walang ibang magnanakaw. Siya lang. Mga general, pinag-aaway-aaway niya. Mga kabinete niya, pinag-aaway-aaway niya. Takot Wala. sa kanya, Takot no? sa kanya kasi very bright talaga yung... UP yun eh. Ngayon? UP College of Law, number 1 sa bar. Ngayon, Ngayon, pati kapitan, SK. pati barangay captain at SK, kanya-kanyang kurakot na eh. Eh lalo na itong mga congressman. Lahat Binigyan na. na yun, ng power, o na. Yung SK Na- sa Manila, Kaya kayo, Sandro Marcos, ikaw, di wala ka sa kalingkingan ng kuko sa paa ng lolo mo. Kuko sa patay pa na kuko mga kababayan. Diyan mo, Ah. presidente ka pa. Spogi din. Ay, oo naman. Chick boy yun eh. Ito mukhang babae. Bakit kanya yung piluka niya? Para si... Pasensya na. Mahawik niya si Charis Pempento. Charis! O yan na. Kahawig ni Charis. Ay! I like Jake questioning, Cyrus. ah. Jake Anyway, Cyrus. guys. Yan, ang payo ko sa inyo. You go to your DPWH office near you and demand that you take a picture, video of the records there, and then we can analyze it. Ay, bongga. Ganyan pala ang tsura nito. Oh. Charis! Bongga! Jake Cyrus na yan eh. Yan ang gusto mag-presidente. Oh. Oh, baka kung tatakbo silang dalawa, si Charis pa ang mananalo mga kababayan. Ako kay Charis na lang ako. Wala na. Mga Marcos loyalist, di na boboto sa iyo. Wala na. Oo. Wala nang kagaya ni Ferdinand Marcos. Wala na, wala na. Itong mga descendant ng Marcos mga kababayan, puro mga weakling, mga spoiled brats. Dito na muna tayo mag-ending dahil yung... Ano? Di ba totoo? Ako lang, ang Kong, na hindi nakaupo, hindi pinaupo ni Romualdez, Hindi pinaupo ni Romualdez. pati P3PWD substitute ko, inutos ng Supreme Court, hindi pinaupo ni Romualdez kasi takot siya na baks maaga pa sana na bulgar ito lahat kung kami sa P3 ay nakaupo dahil never kaming mangangawat, no? Never kaming tatanggap ng sul sa iyo. Sana nga. Ano? Oh. May uto-uto. Yan. Ayaw mo talaga paupuin kami. In fairness ito mga kababayan ha. Kahit pa noong 2022 mga kababayan, kahit nadilawan ito, never niyang binabanatan ang mga Duterte talaga, sina Sara Duterte. Kung meron man, hindi talaga katulad ng mga dilaw mga kababayan na grabe, unreasonable. Kaya, wag niyo pong sabihin na ngayon parang nagpe-prepare para sa 2028. Dahil 2022 pa mga kababayan, never niyang binash si Tatay Digong. Sa P3. Kasi, hindi talaga kami magnanakaw kagaya nyo. Na Marcos magnanakaw. Maaga pa sana ako, nasilip ko na kayo. Mga porsyento nyo, alam ko yun eh. Kala ko nga 3% lang. Ilan ba? 5% pala insertion nyo, mga 10%. mga walang hiya. And then, 5% sa kanila, ang kinasaldi ko 25%. 30% lahat-lahat mga kababayan sa sa ordinaryong kongresista. And then, mas malaki talaga ilang kasaldi ko at si Romualdez, grabe. Tsaka 25% pa ang sinasabi ni Vizcaya na para daw sa taas. Kung yan ang kalakaran dyan mga kababayan, napakaraming mga dyan sabit. Pwedeng na tumistigo. Kaso lang, ayaw nilang tumistigo siguro dahil kung gawain nila, edi kasali din sila. Dapat ubusin mga kababayan. Kay Saldico at kay Romualdez. Eh, tama naman si Secretary Bensison eh. Mga hayop. Mga hayop. Mga hayop. Mga hayop. Animal. Alimal ang mga Till Marcos. our next live. Di na ako pumunta eh kasi parang
naiba na. O medyo na iba na, oh. Sa Senado dahil si Lacson na eh. Direction. Direksyon ng hearing sa Senado. Tapos yung mga kababayan sa Kongreso, si Kokey ang nanguna, wala na. Stop. Oh, buti naman mga kababayan. Hero pa si Alcantara at si Bryce. No? Yan no, sana nga lang mga kababayan, witness protection lang ang kanilang igagawad dyan kina Bryce at Alcantara. Ang daming nakuha nilang pera eh. Pero dapat wala silang immunity mga kababayan. Maglaglag kung maglaglag, pero dapat pagbayaran din nila yung mga ninakaw nila mga kababayan eh. Bakit ganun? Yung pang nagpasimuno sa pagnanakaw, kasabwat ang mga congress. Diba most guilty siguro sa mga kababayan yung mga taga-DPWH? Kasi talagang mag-firm sila mga kababayan, diba? Na, hindi kami magpapahot-hot dito sa mga kongresista. Hindi rin mangyayari mga kababayan na magkukurakutan. Di bali lang hindi sila bigyan ng project. Kaya, kung witness protection, go. Pero wala dapat na immunity. Dapat managot din mga kababayan. Pasukahin sila. Tabla-tabla sila. At siyempre, compel ng mga kontraktor na magbigay ng mga porsyento nila. Sila pa hero ngayon. Hero days. Tapos si Boying Rimulyo mga kababayan, nakita mga kababayan on video, mayroong binibigay na papel kay Alcantara na pinapabasa. Mayroon ng affidavit sa Alcantara eh. Ayun, in-insert ni Boying ang kanya. Parang may mali. Something's terribly wrong. Although, nabasa ko naman na the DOJ has already included the Discayas. Kahit yung mga Diskaya mga kababayan, protection, pero kung talagang mapatunayan na the mere fact na nagbibigay sila mga kababayan is it's part of the graft and corruption. Bribery. Diyan sa... Yung tumanggap naman mga kababayan, lalong-lalo na. Potential na witness protection program. So kung nasa witness protection program na sila, ibig sabihin, nag-apply na sila for a state witness. At may rules of court tayo dyan. Di ba ba? Nagtatalo kasi si Senator Marcoleta at saka si Secretary Boying Rimulya. Kasi sinasabi ni Senator Marcoleta, wala naman dyan sa batas na kailangan magsoli muna bago sila maka-state witness. Yan. So, tiningnan ko yung rules of court uli, wala nga doon. Kasi ang importante lang doon na ang testimony nila ay necessary para makakonvict ng mga mastermind at hindi sila ang most guilty. Yan sila Alcantara, hindi tayo naniniwala na hindi sila ang most guilty mga kababayan. Tabla sila ng mga kongresistang iyan. Tabla. Ay, excuse me, pasensya na lang kay Senator Soto ha. Kasi one ball yan eh. Yung sinabi niyang hindi naman sila ang least guilty. Mali, hindi po yun ang batas. Most guilty. Senator Soto. Ang batas po na hindi naman kinoment ni Senator Alan Peter, who is a lawyer, is nasa rules of court na yung magsi-state witness is not the most guilty. Yan. So, kung most guilty po si Romualdez, for example, pwede pong si Saldico ay mag-state witness kasi hindi siya ang most guilty. Ay, pareho lang silang most guilty. Pareho lang sila. Hindi pwedeng makatakas lang yan si Romualdez. Ba? At si Saldico. Pero kung si Saldico lang ang ihabla, at wala si Romualdez, di si Saldico na ang most guilty, di ba? Di ba? Ako nag-oo nga itong bangag kong tigre. Bangag? Oo daw, oo. Bangag na tigre? Wave pa ito. Wave pa. Tabingi ang mukha, Yan ang rule ng state witness. Hindi siya most guilty. Hindi yung kailangan siya ang least guilty. Pwede bang
more than one ang state witness. Opo. In fact, 3 nga nasa witness protection program ngayon ng DOJ, hindi po ba? Secretary Remulla, the Discayas, Bryce, and Alcantara. Alam mo, sakit ng loob ko talaga mag-state witness yung si Alcantara. Oo, ang daming nakuha mga kababayan. Tabla sila sa most guilty sa mga kongresista. Si Alcantara at si Bryce. Alam mo, Alcantara, ngayon parang hero desk na mga sa kababayan. loob ko yung mag-state witness ka, pero kung talaga maituturo mo kung sino mastermind, okay na lang ako. May paper trail naman yan mga kababayan. Visit ako sa'yo. Mga Ang suot daming mo, nanakaw. Ang daming nanakaw. hindi naman bagay yan sa government na empleyado lang. Pag yung suot mo ay pang bilyonaryo, ayaw ko talaga yung suot nakaw. Suot nakaw. Nakapatik siya. Naka-Patek Philippe, naka-Louis Vuitton na Patek. t-shirt, sa patong Grabe na perplex. 35,000. Kita mo yun, Ngag. Ngag! Ngag! 35,000. Si Bangag. Tigreng Bangag. Ang tigre naging kuting. Sino? Si Tandy, tsaka si Saldi. Saldi ko? Pahingin yan, be. Hatiin mo. Miss, hatiin mo yan, oh. Miss yung Coke Zero yan. Panghati na lang ako, miss, kasi wala akong nakaw. Panghati ng hamburger. Ang sabihin mo, diabetic. Yan talaga masama ang loob ko dyan. Kayong dalawa ni Bryce, visit kayo. Kasino ka pa, Bryce, para mag-launder ng pera. Money laundering lang Alam mo, pala. tama kami. Hindi kami syunga. Pero sige na lang. Mag-state witness kayo. Basta ituro nyo. Sino mastermind? Ayaw. Saldi ko? Sino sinabi ni Saldi ko? Romualdez? Ang tanong, makukulong ba? Ituro. Ba't yung 67 Sana na makulong, no? contractor, congressman na contractor, hindi mapangalanan? Oo nga. Nasaan na yun? Nagtawag na ba yun ng Blue Ribbon? O ng Infrastructure Investigation Committee on Infrastructure? Yun. Oh, napatawag na ba? Si Grace Poe? Patawag naman na. Patawag na. Pero hindi sa Senado, no? Hindi pinatawag sa Napatawag Senado. na ba yung mga... Yan pa naman ang tumawa mga kababayan sa joke ni Vice Ganda tungkol kay Marcoleta. Matatawa daw ang mukha, mga kababayan. Nakakatawa ang mukha ni Marcoleta. Natawa si Grace po pinangalanan ni sa joke ni Vice Ganda. ng mga diskaya, na mga congresswoman, yung mga party list, yung Garjola ba yan? Tsaka bakit yung contractor, dalawa lang pumupunta? Di ba pinangalanan? Kaninong congressman yung Garjola? Anong party list yan? Check natin. CWS? Oo. Yung taga Batangas yan eh. Garjola. Billion siya tayo nakuha. Garjola. Construction workers. CWS. Yun pala, contractor. Ano ba yan? CWS nga mo. Alam mo, dapat mga party list na yan, kinakancel na yan. Sana, no, etong mga party list, mga kababayan, sana baguhin yan, no? Nagre-represent daw ng mga sektor, mga kababayan. Iba-iba. Diyos ko, Lord, kung ano-anong iniimbento, tapos ang mga nasa likod, mga kababayan, mga oligarko, mga tapo. Sana, i-identify na, mga kababayan, kung ano-anong mga sektor. Example, mga senior citizen, sektor, PWD, pangingisda. Mag-set ng mga sektor talaga, mga kababayan. And then, maglukluk na lang tayo ng sinong representative dyan. Para lahat talaga, mga kababayan ng sektor, patas mayroong representative. Kung sino-sino na lang, mga kababayan. Ako, Bukol, Diyos ko, Lord. Tingog. Nire-represent mo ang tingog. Boses. Ay, naku, Lord. Tension, Comelec, calling at Comelec Chair Garcia. Ano ni Rapper? At CIS, tapos, ayun, nadawit sa kriminal. Anti-crime daw, mga kababayan, and then nadawit sa kurakutan. Contractor, Implicate. congressman. Ay, gabongga, oh. Yan. Sino yan? Contractor congressman. Kongkong. Contractor na congressman. Sige, Rappler, ilabas nyo pa.
Ilabas nyo pa yung mga, sino bang mga iba pang, kahit hindi pinangalanan. Selective din sila mga kababayan. Mga state witness ay sino ang mga congressman na mga dati ng kontraktor at Kapag ikaw kontraktor ka na, no, huwag ka na mag-congressman. O mag-stop ka. ng mga government projects. O kung hindi, di private na lang. Sige. Huwag ka lang tumanggap ng government projects para hindi kayo mabahiran. Ang kanilang mga company ngayon ay nangungontrata pa rin sa gobyerno. Kahit na sabi nila camouflage lang yung tapos sabi magda-divest. Lang mga kababayan, nagda-divest sila. Pinasa lang doon sa kamag-anak. Na sila, give up na sila ng kanilang shares. Yan. Sila pa rin. Yan ang pinangalanan ni Diskaya. O, sumagot ka naman, congressman. Sumagot ka naman. Ang daming pinangalanan ng Diskaya, mga kababayan, mga kongresista, di ba? In-stop kasi wala na. Anong nangyari na doon? Huwag mong pabayaan na sabihin magnanakaw ka. Saka party list ka pa naman. Sakit sa loob namin ng mga party list yung mga ganyan. Sige, congressman, sumagot ka. Hindi yan makasagot. Ay nako. Pilipinas. God save the Philippines, mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.